Tayo po ay patuloy sa ating pag-aaral ng Reformed Liturgy. Ang liturgy ay isa lamang salita na ang ibig sabihin ay order of worship. Ito ay tumutukoy sa anumang mga kagawian ng mga grupo sa iba-ibang mga sekta, kung ano man ang kanilang gawain sa pagsamba. So kung ano ang liturgy ng Roman Catholic ay sinasabi kung paano sumamba yung mga Roman Catholic. Liturgy ng iba pang grupo ay yun din ang tinutukoy. So sa ating pag-aaral ng Reformed Liturgy ay ating inaaral at ating gustong suriin kung ano ang mga kagawian sa Reformed churches ayon sa kasaysayan, kung ano ang kanilang pagsasaayos ng kanilang pagsamba. Wala yung slides dito. Sige mo. Sunod. Hindi pa nakalagay. Hindi ko pa yung tingnan eh. Mababa kasi. So dito ang ating layunin ay maunawaan ang mga naging konklusyon ng Reformed tradition, kung ano ang angkop sa pagsamba sa ginagawa sa araw ng linggo. Ito nga ay layunin natin bilang tayo ay mga anak ng Diyos na nagnanais na siya ay luwalhatiin, magbigay ng papuri sa Kanya, at maaaring mga madaming ibang paraan para ito'y gawin sa ating mga kanya-kanyang gawain sa araw-araw na buhay. Pero bilang isang iglesia, ito ay isang konkretong maaari nating aksyonan na anong ginagawa natin sa linggo-linggong pagsamba. Ay tingnan natin ang mga nauna sa atin sa tradisyon na ating tinatayuan. Tingnan natin kung maaari tayong makapulot ng mga aral. At ito ay hindi necessarily na ating gagawin o lahat ng mga makikita natin na ginagawa in Reformed churches. Pero kung tayo makakuha ng mga insights sa kanilang pagsusuri ng Biblia at meron tayong makukuha na mapapabuti ang ating ginagawang pagsamba, ito ang ating gustong matutunan. So ito nga sa Reformed worship ay isa ng ang kilala ay yung prinsipyong the regulative principle of worship, na sa pagsamba ang ginagawa lang dapat ay kung ano ang makikita nating iniuutos ng Diyos. Hindi yung mga sarili nating kagustuhan na naisip natin ito'y magandang gawin para sa Diyos, tingin ko malulugod siya dito. Hindi na kahit na meron tayong sincere desire to please God, hindi tayo dapat magkakathang isip kung paano siya sambahin. Kung merong hiningi ang Diyos at anong sabihin niya na ito ang paraan para siya sambihin, yun lamang ang ating gagawin. At yun yung tinatawag na regulative principle of worship na pinangahawakan sa Reformed tradition. Kaya sa Reformasyon in history ay ang mga una talagang ginawa noong sila'y nanumbalik sa salita ng Diyos pagkatapos na malihis mula sa mga katuruan nito dahil sa mga tradisyon, sa mga gawi na idinagdag sa iglesia, ay ang kanilang mga gustong unang ayusin ay yung pagsamba. Kaya yung mga reformers, actually hindi naman sila gumagawa lang ng mga libro at ang gusto lang pag-usapan ay yung Calvinism o yung gospel o yung mga theology, kundi meron talaga silang practical na gustong ayusin, gusto nilang maisaayos yung pagsamba. At ang isang prinsipyong gumabay sa kanila ay yung regulative principle of worship, ano lang ang iniutos ng Diyos, yun lamang ang gagawin sa pagsamba. So hindi naman ibig sabihin ito na ang mga Kristiyano ay wala nang ibang pwede gawin sa kanilang buhay, ay meron tayong maraming ibang mga pwedeng gawin sa labas ng ating pagsamba.
Hindi tayo nililimitahan doon. Pero sa pagsamba sa Diyos at ang mga iaalay natin sa Kanya ay kung ano lamang ang Kanyang mga iniutos. At sa ating Confession of Faith, Baptist Confession of Faith na tinatayuan ng iglesyang ito, 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 22, doon sa paragraph 3 at 5, ang mga makikitang sinasabing elements of worship, na ito yung mga nakita nating iniutos ng Diyos na ating gagawin dapat sa pagsamba, ay panalangin, pagbabasa ng Biblia, pangangaral, pag-aawitan, at yung baptism and the Lord's Supper, ang tinatawag na mga sacraments. Sabi ni John Calvin, sa kanyang preface to the Genevan Psalter, there are briefly three things which our Lord commanded us to observe in our spiritual assemblies, namely the preaching of His Word, prayers, public and solemn, and the administration of the sacraments. So sa kanya, tatlo lang. Yung sa Baptist Confession of Faith, 5. Pero maaari nga nating maunawaan na yung prayer at yung singing ay magkaibang uri lamang ng pananalangin. Yung singing ay isang uri ng pananalangin. Yung scripture reading at preaching is parehong ministry of the word. So yung pareho ang tinutukoy na nakita ni John Calvin at itong ating Confession of Faith. Ito ang mga iniutos sa atin, ang igawad ang salita ng Diyos, ang mga sakramento, the baptism and the Lord's Supper, at also yung pananalangin, yung unang mga ginagawa sa panambahan. Pero ngayon na pag nalaman natin through the regulative principle kung ano yung mga ating gagawin, maaaring ating mapagdesisyonan na ito yung mga kailangan gawin na lang natin isa-isa. So parang checklist. Pero isang nakita at naging makikita natin sa kasaysayan ng Reformed tradition ay mayroong pagsasaayos na ginawa dito sa mga elemento na ito, na nakitang ito ang mayroong maitutulong sa kanilang pag-unawa ng bawat elemento. Ito yung Order of Reformed Worship o yung liturgy. Itong Orthodox Presbyterian Church, isa ito sa mga pinakamatandang conservative. Meron silang tinatawag na Directory of Public Worship. Isa itong tradisyon na ginagawa ng Reformed churches na maliban sa kanilang Confession of Faith, gumagawa sila kasama nito ng Directory of Public Worship. Ngayon, ginagawa ito ng mga denomination at nagagawa nila ito dahil sila ay malaking grupo. Ngayon, mga Baptist, walang ganyan, Directory of Public Worship, dahil hindi tayo isang denomination. Hindi tayo nagkukumpul-kumpul tulad ng ginagawa ng mga Presbyterian. Pero isang insightful sa atin na tignan yung kanilang mga sinulat na Directory of Public Worship and yung other documents na meron sila, para matutunan, makakuha din ng ilang mga insights tungkol sa pagsamba. Sabi, the Lord Jesus Christ has not prescribed a set order for public worship. So wala namang makikita sa New Testament na sinabi ni Jesus, ganito dapat ang pagkakasunod-sunod ng program na ginagawa nyo sa worship service. This does not mean that it is fitting to ignore proper and scriptural patterns of worship that have been historically observed by the church, particularly in the Reformed tradition. The order of worship should be so structured that there will be an enlightened movement on the part of the congregation from one element of the service to the next. When each act of worship is full of meaning, the order of the elements will assume a coherent, edifying form. So, maliban sa iniutos sa atin kung ano ang ating mga gagawin, bagamat hindi nga nagsabi na ganito nyo sila gawin, at ganito ang order ng inyong pagsasagawa nitong mga iniutos kong gawin, ay mayroong utos sa atin na gawin ang lahat ng bagay in order, with decency, and for the edification of all. Sabi sa 1 Corinthians, na yung ating gagawin sa pagsamba ay dapat may kaayusan and tending towards edification. So maaaring gawin natin yun, sundin ang prinsipyo na yun sa pagsasaayos ng pagsamba na ginagawa, ang layunin natin ay na yung ating pagsasagawa ng pananalangin, ng pagbabasa at ng pangangaral ay magkaroon ng epekto na edifying doon sa mga nandoon sa kapulungan. So, may isang prinsipyo na makikita sa Reformed worship ang tinatawag na dialogical principle.
Yung dialogical principle ay ibig sabihin parang dialogue. Ang nangyayari sa isang pagsamba ay parang isang pagkikita between God and man. So nagkakaroon sila ngayon ng dialogue. At kung titignan naman natin yung elements of worship, ay may elements na ang Diyos ang nagsasalita, yun yung scripture reading, at may elements na yung tao ang nagsasalita. So meron ngang elements of a dialogue. Diyos kinakausap ang mga tao at yung mga tao ay kumakausap sa Diyos. Sila ay nananalangin, sila ay umaawit. So kapag isinaayos yung mga elemento na yun na parang isang dialogue, nagkakaroon ng pag-unawa sa mga nangyayari, yung mga tao at sila ay nagagabayan sa pag-iisip at na-shape yung kanilang minds at nagkakaroon ng transformation, sabi sa Romans 12. So ito ay sa pamamagitan ng paghahatid ng katotohanan sa kanila maging doon sa hugis ng pagsamba ay ito ay nakakatulong sa kanilang pagpapalago. So yung dialogical principle, sabi dun nga sa Directory of Public Worship ng Orthodox Presbyterian Church, because the service of public worship is in its essence a meeting of the triune God with His chosen people, a worship service consists of two principal parts: those elements which are performed on behalf of God through a representative voice, and those elements which are performed by the congregation through their own or a representative voice. It is advisable that these two parts be made to alternate. So ito yung sabi sa worship service, mayroong ang Diyos ang kumakausap sa atin. So, siyempre, hindi na yung Diyos mismo ang nadidinig natin mula sa langit, yung tinig niya, kundi through a representative voice na nagbabasa ng kanyang salita, salita niya yung binabasa, so na yung nadidinig natin na pagbasa ng kanyang salita ay pagkausap ng Diyos sa atin. At meron din naman na tayo ay tutugon, maaaring tayo mismo, kapag tayong lahat ay nag-aawitan, tayong lahat ay kumakausap sa Diyos, tayo ay nananalangin, tayong lahat ay kumakausap sa Diyos. Pero maaari na meron lamang nangunguna, so pag may nanguna ng prayer on behalf of the people, yun ay through a representative voice, ay may pagtugon sa Diyos. So yun yung nangyayaring dialogue in a worship service. God speaks to us through the Word, dun sa preaching, reading, at maging doon sa sacraments ay mayroong pagkausap ang Diyos sa atin. And we respond through prayers, praying, singing, at maging doon sa sacraments ay mayroon tayong ipinapahiwatig sa Diyos. So yung sacraments, yun ay yung symbolic na bahagi ng usapan, ng dialogue. Ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng tinapay at ng alak, at ito ay may mensahe na gustong ipahatid sa atin na sa mismong salita ni Kristo, ang kanyang mensahe ay, "This is my body which is given for you." So, binabalik o pinapaalala sa atin yung katotohanan na yon, na my body was broken for you, my blood was poured out for you. So, yun ay paalala niya sa atin. At sa ating pagtanggap nito, tayo ay kumakain at umiinom, ay pinapahayag natin sa Kanya, tinatanggap ko yung katawan na namatay para sa akin, ay ako'y nagtitiwala doon at ito ang aking kinakapitan na ito'y pangangailangan ko para ako'y maligtas. So mayroong dialogue na nangyayari din in symbolic form doon sa sacraments. So, na-discuss natin ang nangyayari, iba yung format, pero ang nangyayari sa dialogue in worship ay sa call to worship, meron dong God's call and our worship. So, yun yung naging unang lesson dito. Ang nangyayari, ang Diyos ang tatawag sa atin, sasabihin niya, umawit kayo, sing, at maaaring tayo ay tutugon in the words of Psalms, other Psalms na yun ang sinasabi, gagamitin natin yun bilang congregation, I will sing. So, nagkaroon ng sense yung dialogue, or maaaring ang response natin ay aawit tayo ng all creatures of our God and King. Tayo ay lahat ay mag-awitan. So, yun ay nangyari yung dialogue na paihiwatig sa atin na ang Diyos ang tumatawag sa atin sa pagsamba at tayo ngayon ay tumutugon doon sa panawagan. Ang sumusunod na bahagi in a Reformed service
ay yung confession of sin. Sabi dito, yung God's law, our confession, yun yung naging aking pangalawang lesson dito, na itong ginagawa sa Reformed worship, may ginagawang confession of sin. Ang ginagawa ay, ang part of God doon sa dialogue ay ang kanyang law or anything that expresses His holiness. So kapag sinabi ng Diyos na love the Lord your God, so binasa ang kanyang batas, ay naaantig ang ating damdamin dahil nakikilala natin hindi natin ito nagagawa at nagkukulang tayo na siya'y ibigin ng ating buong puso. So aawitin natin in response, halimbawa, yung awit na Come thou fount of every blessing, yung prone to leave the God I love. Meron akong pag-ibig sa Kanya pero ako ay lumalayo. So, yun yung confession of sin, ganito yung gawain sa Reformed churches. At maliban doon, mayroong assurance of pardon na ginagawa pagkatapos ng confession of sin. So, pagkatapos na sila'y basahan ng law, ay babasahan din naman sila ng gospel. So halimbawa, ang ginagawa minsan sa pagkatapos ng reading of the law, they confess sin, at sila ngayon ay babasahan ng gospel. Maaring simpleng John 3:16, God so loved the world, He gave His only Son. So maaring tayo ay aawit in response doon, to God be the glory, great things He has done, so loved He the world that He gave us His Son. Tayo ay nag-e-express ngayon ng pasasalamat doon sa narinig nating biyaya na inahayag uli sa atin muli, doon sa assurance of pardon part. So, ang nangyayari sa pagsamba ay, kung alam natin yung usual na tinatawag na mnemonic tungkol sa panalangin, yung acts na adoration, confession, thanksgiving, supplication, ganun ang mga nilalaman ng panalangin. At ang parang naging order sa maraming liturgical services, nagsisimula sa adoration, na sila'y magpupuri sa Diyos, at ngayon mapupunta naman sila after praising God dahil sila'y humarap sa kaluwalhatian ng Diyos. Sila ay maaantig sa kanilang damdamin sa kabanalan ng Diyos, at sila'y amin ng kanilang kasalanan. Kikilalanin nila ang kanilang magiging maliit sa harap ng Diyos, kaya sila'y mapupunta into confession. At pagkatapos nun ay magkakaroon ng thanksgiving, at ito ay in response naman sa pagpapahayag sa kanila ng biyaya ng Diyos sa mga makasalanan na lumalapit sa Kanyang nagpapakumbaba at inaamin ang kanilang pangangailangan. So nagkaroon ng flow, at ang flow ay kamuka din nung acts na acronym, no? Yung adoration, confession, thanksgiving. Yun lamang na ginawan ito ng ganong label, call to worship, yun yung nagiging prompt for our adoration. Yung reading of the law, yun yung nagiging prompt for our confession of sin. At yung assurance of pardon, ay yun yung nagiging prompt for our thanksgiving. At ang sumusunod na bahagi sa maraming Reformed services ay yung tinatawag na scripture reading. At ito yung familiar sa atin na ginagawa sa atin pagkatapos ng call to worship, may song and then scripture reading. Ang nangyari lamang naman dito sa Reformed na kagawian sa Reformed churches ay meron sila nitong law and gospel na bahagi, tapos meron duling scripture reading. Dahil gusto nilang i-minister yung word in all its different voices. Merong sa salita ng Diyos ay mayroong mga panawagan sa pagsamba, so ginamit yun sa simula na tinatawag tayo sa pagsamba. At meron sa tinatawag na two parts of the Word of God, the law and the gospel. So mayroong reading of the law, yung batas ng Diyos o ng tungkol sa kanyang kabanalan, at meron ding tungkol sa gospel, at yun yung assurance of pardon na nag-udyok ng ating thanksgiving. At matapos nun ay, ang ginagawa sa churches ay yung public reading of Scripture. Sa public reading of Scripture, ang common practice in Reformed churches na ginagawa
ay tinatawag na Lectio Continua. Ito ang ginagawa natin sa ating sariling mga services, yung continuous reading. Yung Lectio Continua ay Latin lamang for continuous reading. May iba kayong Reformed churches na makikita na ang tawag nila sa bahaging to ay scripture lesson. At minsan baka maisip nyo na pinag-iiba nila yung scripture lesson doon sa sermon, kaya difference between a lesson and a preaching. Pero hindi siya teaching and preaching, hindi yun yung pinanggalingan nun. Ang lesson kasi ay in Old English, ang ibig sabihin ay pagbabasa. So, kaya lectio, lesson, in German, lesen. So, yung lesson ay ibig sabihin nila pagbabasa ng scripture. Kaya sila tinatawag na ganun, nagpapaka-old lang sila para maganda yung tinig. So, scripture lesson, ang ginagawa ay continuous reading. Ang kagawian nga na ginagawa ay mayroong book na tuloy-tuloy lang nilang binabasa, either chapter by chapter or pwede naman na hindi necessarily sundin yung chapter by chapter, minsan mas maikli kung ito'y mapagdesisyon ng mas magandang hatiin dito dahil hindi naman ang Diyos ang naglagay ng chapter divisions niyan, ito ay nilagay ng scholars later on. So, itong kagawian ay mayroong Old and New Testament readings. Nagkaroon ng panahon nung si Luther ay yung nagsimula yung Reformation, sa kanyang ginawa New Testament lang dahil ayaw niya ng mga Old Testament stuff nung una. So nagkaroon ng panahon na New Testament readings lang. Pero kinalaunan nga in the Reformed tradition ay siyempre isinama yung buo dahil nga kailangan naman talaga na yung buo Old and New Testament ang ginagawa. Pero meron ngang distinction from the sermon doon sa scripture reading, at makikita natin na yung scripture reading ay may independent na ginagawa. Merong ibang churches, nung huli akong umattend doon, ganito ang ginagawa nila sa Cubao Reformed Baptist Church, ay yung scripture reading nila ay related sa sermon. At actually, hindi sila lectio continua nung nandun ako. Di ako sure kung hanggang ngayon ganun ang kanilang ginawa. Pero nung umattend ako doon for a while, ay pinipili yung scripture reading na gagawin sa kanila. Bawat service may Old Testament at New Testament. So, tapos yung reading na yun ay pinili nung preacher. Kung ano ang kanyang message at ano ang angkop sa kanyang message, yun yung babasahin na Old Testament reading at New Testament reading. Ngayon, madaming iba din gumagawa nun, pero ang mas nakararami na makikita natin in Reformed tradition ay simpleng lectio continua, ay babasahin lamang yung Biblia. Yung iba, walang paliwanag at all. Actually, yung sa Cubao ay wala silang mga niladagdag na paliwanag doon sa kanilang scripture reading dahil nga yun din naman yung ipipreach or at least related siya sa preaching. Pero yung iba din na mayroong independent readings na ginagawa, independent from the sermon, ang ginagawa nila, babasahin yung kung ano man yung next chapter or next passage, at mayroong konting paliwanag pero minsan wala at all. Dahil nga hindi yun kinikilalang sermon din, though minsan na-i-inspire yung reader at nagiging parang sermon din yung kanyang ginagawa. Pero yung may iba siyang function from the sermon, it is distinguished from the sermon. Ang layunin lamang doon ay basahin yung salita ng Diyos at magbigay ng konting paliwanag kung ito'y makakatulong sa pag-unawa, pero ang ginagawa lamang talaga ay basahin. Minimal exposition, sometimes none at all. At dito lumalabas yung conviction in the Reformed Church. Hearing the Word of God read is considered an act of worship in itself. So hindi lamang na kailangan ito'y pinapaliwanag, ito'y pinipreach ng isang preacher, kung ito'y basahin lamang in public, ay ito'y isa ng pagsamba, at yung pakikinig na ginagawa natin ay yun yung ating tugon. Kaya marami actually sa Old Testament yung sinasabing hear the word of the Lord, at yun lamang ang tugon na ginagawa ng mga tao at that moment. Sila'y makikinig, at yung kanilang mismong pakikinig
ay ang kanilang pagsamba habang ang Diyos ay nagsasalita. So kaya ito ang pinamagat ko dun sa ating lesson ngayon on scripture reading. Ang Diyos ay nangangausap sa atin sa scripture reading at tayo ay sumasamba sa ating pakikinig. So siguro ay magandang ma-emphasize about the scripture reading dahil minsan nga yung scripture reading ay dinadaanan lamang mechanically. Maaari nga kasi na hindi naman ipapaliwanag at ito'y hindi yung preaching. So hindi tinuturing na yun yung parang point of the service. So hindi siya nabibigyan ng sarili niyang kahalagahan. Pero in Reformed understanding, the scripture reading in itself, yung pagbabasa lamang nito ay gawa ng pagsamba at tayong mga nakikinig sa ating pakikinig, simple lamang nakaupo, ay sumasamba din. So, ang gusto kong ating tingnan, bakit ang ginawa ay yung lectio continua? Bakit yun ang naging tradisyon sa Reformed Church? Well, ang isang simpleng dahilan ay dahil nais natin na basahin yung lahat ng salita ng Diyos. At ito ang isang simpleng paraan na ito ay gawin, na ma-cover yung buong salita ng Diyos. 2 Timothy 3:16 sabi, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So, ito ay pagkilala na hindi lamang yung mga favorite books natin ang kinikilalang ihininga ng Diyos. Lahat ng Scripture, Old Testament, New Testament, lahat yan ay breathed out by God. All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching. Kaya nais natin ito ay makover. Sabi rin sa Acts 20-26, isang kilalang passage na madalas banggitin in support of Lectio Continua, I testify to you this day that I am innocent of the blood of all, for I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God. Ngayon, actually, sa pananaw ko, kung ating intindihin ang talatang yan, ang ibig sabihin ni Pablo sa whole counsel of God ay yung point or the thrust of God's message. And I don't think it was at all possible na binasa niya at pinangaral niya yung buong scripture, verse by verse, doon sa kausap niya sa Acts 20. 2 taon lamang siyang nandun at hindi practicable that he preach verse by verse na yun yung naiisip na ibig sabihin ng he preached the whole counsel of God. So wala siyang itinago, wala siyang ipinagkait. By the open statement of the truth ay kanyang ihinayag ang whole counsel of God. Yun yung ibig sabihin dito. Pero yung point ay meron tayong pagnanais na makover ang lahat ng pahayag ng Diyos tungkol sa kanyang sarili, sa kanyang kalooban, tungkol sa kanyang biyaya, kaya't nais natin basahin. Isang simpleng paraan ay Lectio Continua. Merong ibang mga churches na may mga iniilagang Bible book. At kasama mga Reformed na actually may isang Reformed kilalang theologian na sinabi niya, sa kanilang scripture reading in public ay iniskip nila ang Song of Solomon dahil ito ay may sexual content, or at least ganun yung dating. So parang mahirap din daanan, and also dahil baka madaming misinterpretation at hindi maging malinaw ang paliwanag, so iniskip nila in practice. Pero ayun, ganun. Mas maganda na i-cover na lang natin, na tayo magpasakop sa kung ano man makita natin, at kung tayo man ay may kulang sa pag-unawa doon sa ating nakikita, tanggapin natin yun na sa ngayon din natin naunawaan ng lubos, kasama yun sa ating karanasan at paglago doon sa pananampalataya. So, yun yung unang dahilan sa Lectio Continua, dahil gusto natin na basahin ng lahat. Sabi rin yan sa Joshua 8:34-35, and afterward he read all the words of the law, the blessing and the curse, according to all that is written in the book of the law. There was not a word of all that Moses commanded that Joshua did not read before all the assembly of Israel.
and the women and the little ones and the sojourners who lived among them. So makita natin in practice, yun nga ang kanilang ginawa. Hindi nais niyang basahin ng buo kasi gusto niyang mabasa lahat. At makikita natin na sa madaming biblical examples na mukhang ito ang ginagawa nila. Sila'y dire-diretso lamang na nagbabasa through the scriptures na mayroon sila. Sabi dito sa Acts 13:27, binanggit, "For those who live in Jerusalem and their rulers, because they did not recognize him nor understand the utterances of the prophets, which are read every Sabbath, fulfilled them by condemning him." So itong 13:27 ay nasa gitna ng isang madamdaming pangangaral tungkol kay Hesukristo. Pero itong pagkaka-describe niya kung anong ginagawa sa synagogue ay nagbibigay sa atin ng insight kung ano ang itsura ng kanilang mga pagtitipon. At mukhang at least merong a weekly reading, reading every Sabbath of the prophets. Liban doon sa Acts 15:21, again, isa pang ganung sitwasyon. "From ancient generations, Moses has had in every city those who proclaim him, for he is read every Sabbath in the synagogues." So itong mga ganyang klaseng na ilalabas na description of what is being done in the synagogue, nagbibigay sa atin ng insight anong itsura ng mga pagtitipon. At pag pumunta tayo sa Acts 13:15, sabi, "After the reading from the law and the prophets, the rulers of the synagogue sent a message to them, saying, 'Brothers, if you have any word of encouragement for the people, say it.'" So, ang nangyari, si Paul, sa kanyang mga kasama, ay dumalo sa isang synagogue gathering. At nung nandun sila, ay siyempre, inabutan nila kung anong ginagawa doon. Merong reading of the law and the prophets. So ito yung ginagawa doon sa kanilang pagtitipon. At sabi, pagkatapos ng pagtitipon na yon, sila ay kinausap kung meron kayong any word of encouragement. Ito yung slot for a free preaching. Mukhang may ganung sitwasyon na nangyayari sa kanilang synagogue gathering. Mayroong reading of the law and the prophets at mayroong portion na maaaring may tumayo na mangaral. Siguro, kung sa panahon nila may mga ganoon na naglilibot-libot na mga rabbi at kung meron silang nababalitaan ng mga influential, knowledgeable teachers at magawi sa kanilang synagogue, siyempre baka bigyan nila ng pagkakataon yung umattend na yon. So, kapag nakita natin dun sa 1 Timothy 4:13 kung saan ay ito yung nakita nating utos na ito daw ay gawin, sabi ni Pablo kay Timothy, "Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching." Dito nakita natin na iniutos na ito'y gawin, yung public reading of Scripture. At kaya siya naging element of worship in Reformed churches, na babasahin yung Scripture. At sa kanyang pagkakasabi ay, "Devote yourself to the public reading of Scripture." Na para bang meron siyang partikular na tinutukoy na hindi lamang na maging kagawian yung magbasa ng Biblia. Hindi ganun na yung kanyang ibig sabihin, kundi gawin nyo yung ginagawa na natin na pagbabasa ng Biblia. At maaaring na ang tinutukoy dito ay yung kinagawian at tinuloy nila mula sa ginagawa ng synagogue na merong ginagawang reading from the law and the prophets at sila ituloy nyo ang paggawa niyan, the public reading of Scripture. At siguro maaaring may makapag-isip, hindi ba nung panahon ni Pablo ang Scripture ay Old Testament lamang? So ibig sabihin ba kanyang tinasabi ay yung maging part of worship ay yung pagbabasa ng Old Testament. Pero actually, kung pupunta tayo sa 1 Timothy chapter 5, verse 18, ay magkukot si Paul ng Scripture, sasabihin niya, "Scripture says," at ang kanyang kinwote ay Luke 10:7. So, ito ay makikita natin na even during Paul's time, mayroong pagkilala na yung New Testament writings ay bahagi na ng salita ng Diyos. At kasama ito marahil sa isip ni Pablo na kasama ito sa inyong babasahin. So, yung to the public reading of Scripture, maaaring ito ay
yung ginagawa sa synagogue at ang makikita natin is a reasonable assumption na mukhang ito ang kanilang ginagawa. They just read the law and the prophets. So, dito rin sa Acts 13:15 ay makikita natin na meron nga yung distinction between yung reading and also yung mangyayaring exhortation or sermon. So, sinabi pagkatapos nung reading from the law and the prophets, saka sila ngayon sinabihan, meron ba kayong word of encouragement? Either pwedeng testimony time, siguro ganun ang pagkakaintindi natin, maaring may magte-testimony, or in this case nga, merong isang traveling preacher at siya'y binigyan ng magbigay ng mensahe. So, dito nga nakikita natin yung isa pang makikita sa Reformed Church na merong distinction between the public reading of Scripture at yung ginagawang preaching. Ito ba ay tatawagin lamang natin na isang mini sermon bago yung main sermon? Yun yung ginagawa doon sa public reading of Scripture. Pero sa Reformed understanding, our hearing of the public reading of Scripture is an act of worship in itself distinguished from preaching. Kaya nga doon sa Directory of Public Worship ng OPC, kanilang sinabi, through this reading, the public reading of Scripture, God speaks directly to the congregation in His own words. For this reason, the reader should refrain from interspersing the reading of God's Word with human comments. Sa PCA, yung Presbyterian Church of America, isang mas malaking denomination sa Amerika ng Presbyterian na Reformed din, pero yun mas bago, yung OPC lang yung kinukuha ko mas madalas. Pero yung PCA, meron ding similar statements sa kanilang Directory of Public Worship. Kanilang dinadagdag actually, na through the public reading of Scripture, God speaks most directly to the congregation in His own words, even more than in preaching. Yun, sa kanilang PCA binanggit yun. Even more than preaching, the reading of Scripture is a more direct speech from God. Kasi nga, yung pagbabasa ng banal na kasulatan ay mismong salita ng Diyos. So, paano ba naging pagsamba by itself ang simpleng pagbabasa? Well, siyempre, because it is the Word of God. Dahil nga salita yun ng Diyos, ang pagbabasa, simple ng kanyang salita, ay mediate ng kanyang presence in the gathering of the people. Kaya nga, sa mga Roman Catholic Church, ay mayroong mga rebulto at supposedly yun yung symbol of God's presence there and the presence of the saints. Yun yung nagsasabing nandito ang Diyos, kaya doon kahaharap doon sa rebulto dahil yun yung presence of God in that gathering. Pero sa Reformed understanding, ang presensya ng Diyos ay nandun sa kanyang salita, kung saan nadidinig ang kanyang pagsasalita na andun siya. Madami tayong maaaring mabigay na reference for the inspiration of the Word, maliban sa 2 Timothy 3:16. Itong sa Psalm 19:7-9 ay ini-emphasize na ang salita ng Diyos ay of the Lord. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. At dahil ang mga salitang ito ay of the Lord, kaya siya may ganitong mga mahiwagang bisa sa puso ng tao. Yung wise is made simple. At maliban doon sa pag-unawa kung ano ang salita ng Diyos, na hindi ito isang kung anong libro lamang na binabasa, ang salita ng Diyos sa pag-unawa ng mga mananamba ay the Book of the Covenant. Makikita natin sa Exodus 24:7, ito ang kanilang tawag sa kanilang libro, sa kanilang binabasa. He took the book of the covenant and read it in the hearing of the people. And they said, all that the Lord has spoken, we will do.
and we will be obedient. Dito sa Deuteronomy 29:11-13, when all Israel comes to appear before the Lord your God at the place that he will choose, you shall read this law before all Israel in their hearing. Assemble the people, men, women, and little ones, and the sojourner within your towns, that they may hear and learn to fear the Lord your God. So yung pagbabasa, yung public reading of Scripture is not meant to be para bang yung libro ay isang textbook, a history lesson, or a theology lesson. Hindi yun ang ating mga gustong makuha from the Bible. Ito ay ang ating tipan. Sa pamamagitan ng aklat na ito at yung mga salita ay pinapaalala sa atin yung tipan. So actually, mas malapit na analogy na para bang yung ginagawa nating pagbabasa ng tipan of the church membership covenant at pinapaalala sa atin na ito yung ating relasyon sa isa't isa, ay ang ginagawa sa pagbabasa ng salita ng Diyos in worship ay pinapaalala sa atin kung ano ang relasyon ng Diyos sa atin. Ito ang mga ginawa niya para sa atin. Kaya't meron siyang espesyal na paghawak sa ating buhay, meron siyang espesyal na otoridad sa atin dahil ito ang mga ginawa niya para sa atin at tayo ngayon ay tutugon ng may pasasalamat. So ganun ang nangyayari kapag binabasa yung mga kasaysayan, yung mga pagtuturo tungkol sa Diyos, sa kanyang mga ginawa, ay hindi ito isang history or theology lesson, it is a reading of the covenant. At makikita natin yan lalo na dito sa Deuteronomy 26:5-8, kung saan tinuturo sa kanila kung paano sila tutugon sa Diyos, kung paano sila tutugon sa kanilang mga natanggap na biyaya. At ito yung pinapa-recite sa bawat isa kapag sila'y mag-present ng kanilang first fruits offering. So meron silang kamukha nung nangyayari sa liturgical na worship, ay inutusan sila na meron silang ganitong recite na nasasabihin. At ang kanilang binabanggit ay, a wandering Aramean was my father, and he went down into Egypt and sojourned there, few in number, and there he became a nation, great, mighty, and populous. And the Egyptians treated us harshly and humiliated us and laid on us hard labor. Then we cried to the Lord, the God of our fathers, and the Lord heard our voice and saw our affliction, our toil, and our oppression. And the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand and an outstretched arm, with great deeds of terror, with signs and wonders. So nakikita natin dito sa tugon na kanilang ibinibigay, yung kanilang kasaysayan ay hindi isang kaalaman lamang para malaman na ito ang kanilang pinanggalingan. Yung pag-recite ng kanilang history is worship in itself, na pagkilala na ito ang kanilang natanggap mula sa Diyos, ganito ang pag-ibig na kanilang natanggap, kaya sila ngayon ay may pasasalamat. Kaya yung pagbabasa lamang, even the plain reading of Scripture, ay an act of worship in itself na dapat hindi natin minamaliit, na para bang only a rubric na kailangan daanan bago tayo dumating doon sa main meal ng preaching. Reading, the Scripture reading in itself is an act of worship. Isang kwento na makikita natin sa 2 Kings chapter 22 ay yung kwento kung paano si Josiah ay nahukay yung the book of the law. At ang nangyari, si Josiah ay sumunod sa dalawang evil kings. So may dalawang henerasyon na nauna sa kanya na iniwan ng templo, or at least actually yung mga nauna sa kanya ay nag-introduce ng false worship into the temple. So nagkaroon ng mga Diyos-Diyosan sa loob ng Temple of God at napabayaan ang pagsamba sa Panginoon. At kung ito itatala, maaaring mga 75 years na napabayaan yung templo. So ang nangyari, nung si Josiah ay naging hari, siya ay 8 years old nung simula, at sinabi on his 18th year, so 26 years old siya, on his 18th year, ay nagkaroon ng pag-repair dun sa temple. So ganun kahaba
na wala parang nangyayari sa temple. At nung na pinaayos niya yung temples, ang nangyari ay ito daw, Hilkiah the priest said to Shaphan the secretary, I have found the book of the law in the house of the Lord. So may nakita silang libro doon. And Hilkiah gave the book to Shaphan. Shaphan yung secretary. And he read it. And Shaphan the secretary came to the king and reported it to the king. And for some reason, nung nag-report siya, hinuli niya yon. So sabi niya, your servants have emptied out the money that was found in the house and have delivered it into the hand of the workmen who have the oversight of the house of the Lord. Then Shaphan the secretary told the king, Hilkiah the priest has given me a book. Yan. So biglang parang gusto na lang niya idagdag. Siguro ayaw pa sana siguro niyang banggitin yung book. Pero sabi niya, ay may binigay nga pala sa aking book. Tapos, and Shaphan read it before the king. So nakita natin isang secretary, hindi man lang yung priest, na pinag-abutan lang ng book, ay idinaan doon i-report lang doon sa king. May nakita kaming book. Ito yung sinasabi. And then he read it. At dito sabi, when the king heard the words of the book of the law, he tore his clothes. And the king commanded Hilkiah the priest, and Ahikam the son of Shaphan, and Akbor the son of Micaiah, and Shaphan the secretary, and Asaiah the king's servant, saying, Go inquire of the Lord for me, and for the people, and for all Judah, concerning the words of this book that has been found. For great is the wrath of the Lord that is kindled against us, because our fathers have not obeyed the words of this book, to do according to all that is written concerning us. So nakita natin na nangyari dito ay simpleng pagbabasa, hindi in worship, na hindi ng isang priest, na binasa ng secretary to a king after many generations na walang appreciation for the word of God, ay binasa lamang yung salita ng Diyos, at ito ang nagbigay muli ng buhay doon sa susunod na bahagi ng kwento for Josiah's reforms. Incidentally, ay makikita rin natin na kamukha nito yung mga liturgy na nangyayari sa atin, na after the reading of the law, there is confession of sin. Yun yung naging response ni Josiah, na binasa sa kanya ang kanyang naramdaman, makasalanan kami, kailangan nating tumawag sa kanya. At yung susunod actually na bahagi niyan, pagkatapos niyang to inquire of the Lord for me, naghanap sila ng isang propeta. Nakahanap sila ng isang prophet na sinabi sa kanya, yung mga nabasa niyong words of the law at yung mga ginawa niyo ay talagang lumihis sa kalooban ng Panginoon, kaya't kayo'y parurusahan. Pero ikaw, dahil ikaw ay nagpakumbaba, ay binigyan siya ngayon ng prophetess ng assurance of pardon. So again, may nakita natin uli yung a pattern of the liturgy. May reading of the law, you are brought to confession of sin, at ngayon dahil sa iyong pagtawag sa Panginoon in faith, ay you are given an assurance of pardon, and you will then respond in thanksgiving. So yung ginawa ni Josiah na reform sa kanyang kaharian ay yung response niya, isang pasasalamat dahil siya binigyan ng assurance na siya ay may pardon from God from all this na sinasabi sa law. So dito makikita natin how even the plain reading of Scripture ay mayroong bisa, may kapangyarihan, at sa ating mga gawain ay dapat meron tayong pagpapahalaga doon sa gawain na yun, sa moment na yun in our worship, na ang salita ng Diyos ay babasahin. So, dahil ganon, ay tignan na lang natin itong sinasabi ng larger catechism, how is the Word of God to be read? So ito ay may particular reference also to the public reading of Scripture. How is the Word of God to be read? The Holy Scriptures are to be read with a high and reverent esteem of them, with a firm persuasion that they are the very Word of God, and that He only can enable us to understand them, with desire to know, believe, and obey the will of God revealed in them, with diligence and attention to the matter and scope of them, with meditation, application, self-denial, and prayer. So ito yung paraan for the Word of God to be read. Or baka mas madaling maunawaan para sa atin yung mas maikling catechism.
the Shorter Catechism, question 90. Sabi, how is the word to be read and heard that it may become effectual to salvation? Sabi, that the word may become effectual to salvation, we must attend thereunto with diligence, preparation, and prayer. Receive it with faith and love. Lay it up in our hearts and practice it in our lives. So, ito yung ginagawa both ng reader at noong mga makikinig na dapat mayroong preparation, mayroong diligence para dun sa magbabasa at tayo din ng mga makikinig ay mayroong paghahanda, mayroong pananalangin, may pagtanggap with faith na ito ay salita ng Diyos. So, ay mungkahi ko yung article ng Gospel Coalition. Meron silang article doon ng some practical tips sa scripture reading na sinulat ng isang pastor for their church. Mayroon siyang sinasabi na yung use an appropriate voice, your pronunciation. This is not the time for you to practice your John Piper voice or your favorite preaching. So hindi yun yung panahon para yun yung gawin sa scripture reading. Just pronounce it properly. Mas maganda rin beforehand na tayo ay kung scripture reader ay magpa-practice, practice basahin. Dito sa ating iglesia, ngayon ang ginagawa, ang scripture reader ay mga diakono. Sa amin before sa GBC, sa Los Baños, ay maraming iba-ibang kalalakihan ang nagiging scripture reader. So, merong roster doon na ginagawang sila yung mga usual pool of scripture readers, kasama ako doon, na ang ginagawa kasi sa scripture reading, meron ngang tuloy-tuloy na babasahing scripture at merong konting paliwanag, konting-konti lang paliwanag lagi. Talaga meron kaming written guidelines na sinabi mismo, get 1 point. Isang point lang. Tapos, and just related to worship. Siyempre, marami kang aral na makukuha sa passage na babasahin, pero mag-highlight ka lang ng isang point. At siguro, kung madami kang nakita, hintayin mo na lang na makaikot tayo sa Bible, pagbalik doon, yung next time na yung isa namang point ang i-highlight mo. Pero, yun naman talaga, ganito naman ang, even in our daily reading, hindi natin may exhaust ang nilalaman ng Biblia. So, maaari tayong mag-focus and rejoice in in highlight of that word, and then babalikan natin yan sa paglaon ng panahon. So, maaaring magawa sa atin yun na mag-introduce din ng maraming ibang scripture reader sa Presbyterian tradition ng mga Reformed ay yung scripture reader ay isang official position. So, actually, yung sa Directory of Public Worship nila siya sabi, he who does this ministry is speaking for God or is God's representative voice. Thus, it should ordinarily be done by the minister. So, sa kanila, ito yung ginagawa ng minister in general, yung reading of the word. Pero meron sa ating pag-unawa in the Congregationalists na bahagi din anyone who is appointed there, at meron tayong ganong openness sa preaching at maging sa scripture reading. So, meron naman ilang mga Presbyterian na lumihis na sa kanilang tradisyon at minsan din mayroong mga babae na ginagawang scripture reader. At ang nangyari doon ay yun yung mga naging dahilan kaya nagkaroon ng maraming Presbyterian denomination sa Amerika dahil naging split nila yon na hindi kami payag na yung iba ay maging readers sa congregation. So, ito ay yung ginagawa maaaring gawin ng mga kalalakihan sa public worship at tayo naman ng mga magiging tagapakinig, makikinig dun sa salita ng nababasahin, tayo rin ay magkaroon ng pag-unawa na yung binabasa sa atin ay salita ng Diyos, at ito'y tanggapin natin ng may pananampalataya at may kagustuhan na malaman kung ano ang kanyang kalooban para sa atin. Personally, kapag scripture reading, at ako lang to, kasi meron akong mga weird na tastes, ay hindi ako nagbabasa.
hindi ko binabasa, hindi ako sumusunod with the Bible kasi gusto kong ma-experience yung Old Testament experience na nadidinig ko lang yung salita ng Diyos. Kasi meron lang akong may romanticism in me na parang gusto kong ma-experience na kung ito yung naranasan ng mga Old Testament people na sila ay nadidinig lang yung binabasang salita. Gusto ko ring mabasa. And nakakatulong syempre na basahin nyo beforehand para dun sa ganong klaseng practice, para familiar kayo dun sa konteksto, dun sa naririnig nyo, para kapag nakikinig kayo ay nasusundan nyo pa din yung sinasabi. Minsan mahirap sundan kapag hindi natin alam. So, bilang conclusion, itong scripture reading ay sa ginagawa in worship. It is God speaking and our hearing. Ito nga sinasabi sa Psalm 119 verse 130, the unfolding of your word gives light, it imparts understanding to the simple. With my lips I declare all the rules of your mouth, in the way of your testimonies I delight as much as in all riches. So meron po ba mga tanong tungkol sa scripture reading? Yes po. Brother Ai, with all these important notes about scripture reading, wherein God speaking our hearing, that it may become effectual to salvation, how do we choose the scriptures to be read on a Lord's Day? To be read on the Lord. Sa hapon. Mukhang tuloy-tuloy lang kahit anong mangyari. At halimbawa, magkatabunan na mukhang aabutan ng scripture reading, yung preaching ni Pastor, magsasabay sila sa 2 Corinthians. At ako, kakatapos ko lang din sa 1 Corinthians, kasi ngayon binabasa ulit yung Corinthians. So talagang babasahin lang. Maganda naman yung idea, yung practice mo, yun din yung ginagawa ng marami na simpleng basahin na lang. Sa GBC noon, ang ginagawa ay tumatalon-talon, mukhang si Pastor yung nagde-decide. So, naging Revelation, naging John. Ganun. So, kung ano lang yung sigurong mukhang, baka may sariling decision si Pastor doon, hindi ako sure kung ano yung mga criteria. Tingin ko okay lang naman din na pumili. Ito namang pagkakasunod-sunod sa Bible natin ay hindi naman din arranged by God necessarily na ito yung dapat na anong pagbasa. May probable na ang unang naisulat ay James, saka Galatians, tapos yung iba ay sumunod at ang huli yung Timothy at siyempre yung Revelation. Pero yung pagkakaayos nito ay maganda naman din basahin na lang. Simple. Okay lang. Pero ayun, ang isang maganda ay tapusin yung mga books at huwag talunan ng mga passages. So, yun yung maganda para nako-cover yung lahat at wala tayong tinatakbuhang mga salita ng Diyos na minsan yun yung nangyayari para kasi meron tayong mga nahihiya tayong doctrine or hindi tayo sure kung ito'y katanggap-tanggap na marinig ng mga tao. How about giving tithes? Is it part of a worship? Yung tithes dito sa atin, hindi siya part of the worship offerings, ay hindi kinikilalang an element of worship. In the New Testament, hindi siya makitang necessarily a worshipful act. So, halimbawa, ang lahat ng collection na ginawa na makikita natin, Corinthians 16, basta yung binabanggit na pagkukolekt ng pera ay charity, ay ginagawa to give to the poor. So, hindi ito a worshipful act in the gathered church. At actually, ganun din naman, wala tayong makikitang ganung klaseng offering in the Old Testament na yung paglilikom ng salapi ay worship. Maaari nating ma-generalize na with a worshipful heart sila ay nag-offer ng kanilang mga yaman. Pero
hindi yun naging part of the worship service. At yung binabanggit na offering halimbawa sa psalm ay offering ng hayop na papatayin. So, hindi ito. So, wala tayong makikitang ganun na ang offering, pagbigay ng salapi, is ever a worshipful activity. So, halimbawa, Malakay 3:10, tungkol sa tithes, ay yung pagbigay ng, yung tithes ay dadalhin mo sa storehouse. So, hindi dun sa temple, dinadala ito dun sa storehouse. Ngayon, mayroong paggawa ng tithe na iba, na hindi, halimbawa, yung free tithe, yung unang tithe na ginawa ni Abraham, it was an act of thanksgiving. Siya yung nag-ikapo. Kinuha niya yung, pero hindi ganito at all yung ginagawa natin na a tenth of our money. Ang ginawa niya ay a tenth of all his offering, of his possession, ay nilagay niya sa altar. Di ako sure dun sa ibang details kung sinunog ba niya yung other things o kung ano man. Pero hindi natin makita that it is a consistent worshipful act in the Bible, kaya hindi siya sinama sa atin as a part of worship. And meron actually in Reformed churches, may variety ang Reformed churches dito na may offering sa kanilang worship. So, meron din ganung pag-unawa. Kasama yan. Ang church natin ay ganun, ang pananaw, hindi kasama ang offering. Kaya, meron lang box sa gilid. Bring the storehouse. Badaig, ano naman po ito, hindi naman siya question, pero it would appreciation din pa rin. Dahil gusto ko lang din i-share yung nangyari kay Augustus Toplady, yung dun sa nabasa ko na siya yung hymn writer siya, na siya naman ay na-generate or na born again noong siya ay makapakinig noong pagbabasa ng Ephesians 2:12-13, na kung saan yung nagsasalita doon ay halos ang description doon ay illiterate. Halos hindi niya maisulat ma-spell yung pangalan niya ng maayos, pero ginamit siya ng Diyos para si Toplady ay gisingin ng Panginoon. So parang gusto ko siyang i-relate ngayon dahil parang iniisip natin na maaaring hindi niya naipaliwanag yon, but plainly reading of the scripture, pero yun ay nag-awaken sa kanyang spiritual wickedness. And parang dito din sa atin na yung simply reading, sa akin akala natin ay maliit na bagay, pero dahil bahagi siya ng pagsamba ay maganda na we give full attention dun sa reading, kumbaga yung engagement natin physically, at saka yung devotion natin doon, because God is working that time. Every time na binabasa or pinakikinggan ng salita ng Diyos, ang ministeryo ng Banal na Espiritu ay naroon. Kaya sa akin, isang bagay pa rin, since yung sermon, though yung sinasabi natin pangunahin, pero ito ay salita ng Diyos, we give full attention every time the reading and preaching of the word is being done in the worship. Yun nga yung main point ng aking sermon na ating maunawaan, na even the plain reading of Scripture ay may pagkilos ng Diyos. Of course, hindi natin sinasabi na dahil dito wala ng silbi o hindi kailangan ang pangangaral. At kasama din talaga yun sa pagkilos ng Diyos at sa kanyang mga itinalagang kasangkapan, na yung pangangaral ang karaniwan niyang gagamitin para sa pagtawag sa mga tao sa pananampalataya. So, yung nakita nga natin sa 2 Kings, na binasa lamang of people who have no understanding or appreciation for the word, ay ito'y nagdulot ng pagbabago. Pero meron din naman tayong mga mababasa dito rin sa Biblia, mga Pariseo, the Old Covenant, silang lahat ay binabasa weekly sa kanila yung Old Testament, pero ito'y naging walang bisa. So, muli, hindi natin sinasabi na yung pagbasa lamang ay
ah, yung pagbasa lamang ay yun na lang ang ating gagawin palagi. Pero dapat makita natin na kahit yung pagbasa pa lang may kapangyarihan na yon. At yung mainam ay meron tayong maunawaan natin ang ating tinatanggap maging dun sa simpleng pagbasa ay salita ng Diyos. Kung ganun ay meron din tayong karagdagang appreciation sa preaching na may isa pang kasangkapan ng Diyos sa paraan niya ng pagdadala sa atin ng kanyang salita. Anong reform perspectives on flashing the passage on screen habang binabasa? Well, historically, ay wala tayong masasabi kasi yung bago lang yan. Bagong teknolohiya lang yung pag-flash nung sa isang screen. Pero merong mga Reformed theologian na nagkomento na diyan. Ang mas preference ng mga tao ay ng Reformed theologians ay yung at least gumawa ng maraming kopya na ibibigay. Tapos, at least kung flashing the screen, mas maganda sana kung mas marami at a time. Pero kung maliit yung screen, parang nalilimita kasi. At kung mas mahaba yung nailalagay kasi at a time, ay mas nakikita natin yung konteksto, yung kabubuang sense, kaysa minsan may flash na maliit, tapos yung susunod na ifa-flash uli na scripture ay wala dun sa context. So parang may ibang na gagawa ito sa ating pag-iisip. So, pero kasama naman yan sa pagbabago ng medium, kung paano tinatanggap ang salita ng Diyos. Before, marami nga na hindi naman at all nakakapagbasa. So, hindi nila nakikita in that copy. At makikita natin na nag-iiba-iba ang itsura ng kopya. So, halimbawa, sa panahon ni Jesus, ay binigyan siya ng scroll. So, binigyan siya ng scroll at inabot sa kanya Isaiah. He unrolled the scroll at hinanap niya doon yung part. So, iba yung itsura nun. Pero even during Jesus' time, may binanggit siya na what is the codex. Halimbawa, binanggit niya nung pagkakasabi na from Abel to Zechariah, they have killed the prophets. Yung binanggit yun ni Jesus. At yung arrangement na yun, Abel to Zechariah, refers to the first mentioned prophet doon sa pagkakasaayos ng codex during his time. At dun sa huli, nababanggitin si Zechariah. So, yung meron ding ibang kopya during his time na nakabound na book. So, mukhang at least may openness during that time ng iba-ibang translation, iba-ibang form ng medium ng paraan ng salita ng Diyos. Merong minsan nakalagay ito sa bato, yung Ten Commandments. Minsan itong nakalagay sa iba-ibang klaseng mga scroll. So, ito kahit anumang paraan maaaring ilagay. Pero ayun, yung on technology, ang most comments na nakita ko about it, at least yung sa pag-flash nga ng screen kapag wala yung context, kapag konti lang yung at a time yun na i-flash, ay baka hindi masundan yung argumento, hindi masundan yung flow, na wala yung main thought. In connection to dun sa tanong ni Kuya Mai with regards to tithing or giving of offerings. Lyndon yun. Ay, sorry. Lyndon ba yun? Brother Lyndon. Okay. Akala ko si Kuya Mai yung nagtanong. Hindi kasi ako lumingon eh. Anyway. Kung sa ating pananaw sa Reformed faith, hindi natin to tinuturing na kabahagi ng pagsamba or worship. Bagamat ginagawa ng ibang churches na sa paningin nila ay ganun nga, ito ay bahagi ng pagsamba. Kung hindi nga ito sa atin ay hindi pagsamba, ano ito na ginagawa ng iba sa tingin natin? Well, sa tingin natin. Ayun, well, maaari nga itong good work. Mas maaari itong maituring naman sa lahat ng times that it is mentioned in the New Testament. It is a good work done for the people. So minsan nga yung tinuturing na halimbawa sa Timothy, sa 1 Timothy 5,
meron sasabihin na ang tulungan na widow ay yung mga full of good works. At ang tinutukoy doon ay nagbigay ng maraming pera para sa iba. Sila ay, or mga tumulong ng marami financially sa iba. So, yun yung tinuturing na full of good works. So, ito naman ay isang mabuting gawa, ang magbigay na para sa paglilingkod, para sa ministeryo. Meron lang tayong ibang pag-unawa na hindi ganun, na hindi siya dapat ituring na pagsamba. So, hindi mo siya masama, pero yun na. Salamat brother ay isa lesson natin. Ano ko lang parang kumbaga baka may ano ka lang din madagdag ka kasi parang sobrang na-appreciate ko yung yung pag-read natin or yung freedom natin, liberty natin sa na makapagbasa ng Bible, no. Pero samantalang yung iba na kumbaga hindi nila na-appreciate yung Bible na alikabukan lang dun sa bahay or kung nasan man, no. Pero ako na tinuro ni Lord na yung appreciation na yon sa pagbabasa. Ngayon, sobrang lawak na 'di ba? No, kasi may mga app na ngayon na libre pa yung tapos nasa translation pa kung ano yung gusto mong translation, 'di ba? Kung ano yung mas naiintindihan mo. Na nung nag-a-attend ako ng ng prayer meeting kasi doon ko nakita na ang dami palang bansa na sila persecuted sila na sobrang uhaw sila sa word of God, 'di ba? No, na pag nagbasa sila, pwede silang mapatay, 'di ba? So parang sana tayo makita natin yung or ma-appreciate natin talaga na yung liberty natin sa pagbabasa, 'di ba, no? Kaya parang maging din sa atin, maging encouragement po sa atin na bago tayo pumunta ng every Lord's Day, 'di ba, no? Bukod sa everyday devotion natin ng pag-read, mabasa na natin sana yung scripture reading para pwede nating ang ganda nung share ni Brother IE no. Nakikinig lang siya parang yun po baka may mai-add ka lang Brother IE. Salamat po. Ay totoo nga na sa ating panahon ngayon, madami talaga tayong privileges or sabi nga na iba, an embarrassment of riches sa pagdating sa salita ng Diyos. For an extra fee ay pwede kang magkaroon ng Bible na binabasa sa iyo ni Morgan Freeman. So, kung gusto mo ng isang magandang boses na binabasa sa iyo yung Biblia or any other kind of, gusto mo may British accent yung nagbabasa sa iyo or iba-ibang klase ng boses na pwede mong pagpilian para basahin sa iyo ang salita ng Diyos. Iba-ibang salin, pag tabi-tabihin mo sila, lahat yan ma-access pa sa internet. Gayto na ang yaman na meron tayo na ma-access ang salita ng Diyos. Kaya maganda nga sana na tayo ay mas lalong makitaan ng paglago at pag-appreciate sa pagbukas sa atin ng salita ng Diyos kung anong maaaring may dulot nito sa atin. Ito nga ay yung in more than all riches, sweeter than honey. Maganda yung ating pagtingin sa Kanya. Yun. So ano yung bro, kumbaga yung ang term natin dun is graces yun no. Every Lord's Day Yun naman, ito nga ang public reading of the Word or the Word is a means of grace, kasangkapan ng biyaya ng Diyos. Ito ang naghahayag sa atin ng kanyang biyaya specifically kasi everything else ay maaaring makita natin in heavens. The heavens declare the glory of God. At ganoon na nga kayaman ang pahayag ng Diyos sa atin, even the heavens will declare to us the glory of God. Creation ay nagsumisigaw sa atin ng kanyang mga katangian at kapangyarihan. Pero the Word particularly is what reveals to us what is not revealed in nature, ay His grace. Doon natin makukuha ang kanyang biyaya. Anyway, time na tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, kami nga ay mapalad na kami ay mayroong ganitong kalayaan na mabasa ang inyong salita at itong inyong salita ay maaari naming basahin anumang oras, maaari naming mapakinggan at nawa nga Panginoon, ito ay hindi magdulot sa amin ng pagsasantabi, pagwawalang bahala dahil ito'y pangkaraniwan na sa amin na nakikita sa
kahit saan man. At kundi maturo sa amin, matanim sa aming puso na ang mga salitang ito ay inyong salita. Mga salita na naghahayag ng inyong kalooban, ng inyong katangian, at lalo ng inyong biyaya na siyang tanging daan para ang mga makasalanan ay maligtas sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya dalangin nga namin, Panginoon, na patuloy niyong idiin sa amin, ipakita sa amin ang aming pangangailangan sa inyong salita, at maunawaan namin anong kaligayahan ang meron kami na maunawaan ang inyong kalooban. Nang sa gayon, sa aming buong buhay ay lagi naming balikan, lagi naming bigyang halaga ang inyong mga pahayag sa amin, at dito namin hanapin ang aming kaligayahan. Po aming dalangin sa Panginoon ni Jesus. Amen. Lahat po ay kabayat